Yo, anyo nga si Yo. Alam nyo bang ang mahal na mga gulay dito sa South Korea? Lalong-lalo na yung mga gulay na tumutubo lang sa mga tropical country katulad ng Pilipinas. Tulad nga nitong ampalaya na nabili ko sa Asian Mart. Bumili nga ako ng 2 peraso kasi nagkikrave nga ako sa ampalaya kasi favorite ko talaga na gulay yan eh. At nasa 5,000 Korean won mahigit nga yung bili ko dito sa dalawang maliit na to. Bali nasa 250 pesos na yan dalawang yan. At feeling ko nga hindi pa nga ito yung mga galing ng Pilipinas kasi bukod sa bansa natin is nag-export nga din dito yung Vietnam and Thailand. Pero syempre dahil gustong gusto ko nga kumain ng ampalaya, binili ko pa din. Ewan ko, bigla ko lang talaga tong nagustuhan. Hindi din naman kasi ako mahilig sa gulay. Pero kasi dati, mga way back 2017 or 2018, may inuupahan kasi kaming bahay doon sa Alabang and may kapitbahay kami doon and family friend na din namin na may karinderya sila. Masarap naman lahat ng luto nila pero the best talaga yung ampalaya nila. Alam mo yung parang nagmamantika yung ampalaya mismo sa sarili niyang itlog. Ha? Basta ganun. Sobrang the best talaga yun. Binabaon ko pa nga yun sa trabaho ko dati. At nasa 10 piso pa nga lang yung order ng gulay dati. Ewan ko lang ngayon ha. Tapos alam nyo ba, sa sobrang gusto ko talaga nung ampalaya na yun, nag-request ako na kung pwede ipagluto nila ako. Tapos ayun yung pinaka naging handa nung umuwi ako ng Pilipinas. O diba, sobrang dami kong kwento. Pero hindi ko talaga nakuha yung gustong luto ko dito sa ginisang ampalaya ko. Ewan ko kung saan ako nagkulang. Anyways, madami pa nga natira dun sa niluto ko. So hanggang bukas ko pa yan uulamin kaya nilagay ko na lang dito sa rep. At dahil may oras pa nga ako, ay naisipan ko nga mag-marinate nitong mga karne dito sa bahay. Para may naka-ready na ako na uulamin sa susunod na araw. Basta naglagay-lagay lang ako ng kung ano-ano. Ako naman yung kakain yan kaya okay lang kahit anong kalabasan yan. At saka guys, wag pala kayo masyado magtaka kapag nakita nyong kulang-kulang yung ingredients ko. Ibig sabihin wala akong stock sa bahay yan sigurado. I think one of the downside talaga na kumakain ka mag-isa is ang hirap mag-stock ng pagkain. Kailangan makonsume mo talaga siya agad before siya maging non-edible. And good thing na din talaga na may pakunti-kunti akong natututunan na bago. Sobrang happy ko din na nasa-share ko sa inyo itong mga ganitong maliliit na bagay. Yun lang, anyong!